Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay isi-share ko lang po sa inyo itong pag-workshop ko dito sa Kamuning Tulis na materyales ko. Yan po siya. Siguro may mahigit isang taon na itong nakatanim. Kaya malalaki ng mga sanga niya. Perfect na for wiring. Ayan, medyo malaki rin ito. Ayan, base niya ang kamay ko para sa size comparison. So i-prepare ko lang po muna ito at mamaya i-share ko ulit sa inyo yung itsura niya. So ito, puputulin ko to dito para pag tiningnan dito ikita itong nasa likod niya. Mamaya ipakita ko ulit sa inyo pag nagawa ko. May mga sanga ditong matitigas na malalaki na, kaya sobrang titigas na yung Kamuning Tulis kasi ay hardwood ito, so mahirap talaga siyang i-bend. Ito kagaya nito, sa ibang klase ng puno walang problema itong i-bend, pero dito sa Kamuning Tulis napakahirap niya ng i-bend, tigas. So siguro ang gagawin ko dito kagaya nito, kaya pa naman sana ito kung meron akong mga number 5 na wire, kaya lang wala akong available na mga malalaking wire. Ang gagawin ko na lang dito, katba ko na lang, kakatba ko siya dito sa taas nitong node. So pag may lumbas dyan na sanga, yun na lang yung i-wire ko. Ganon din dito, ito may node dito, so puputulin ko dito sa taas ng node para may lumabas dyan. Paglabas ng sanga, yun na yung i-wire ko. Ganon din dito, itong isang to, ang laki niya na, yung hirap, kahit galaw-galawin ko pa lang tigas talaga niya. Ang gagawin ko din dito, yun, may node dito, putulin ko rin dito sa taas ng node para pag sumanga dyan, yun na lang ang i-wire ko ulit. So isa yun sa technique na ginagawa ko kapag mga hardwood na ganito. So ito kasing materyales na to, hindi ko naman mabantayan na yung saktong for wiring na ay may wire na, kasi dun ito nakatanim sa garden ng hunter na naghunt nito, si Mike Dayapan. Binili ko ito sa kanya at nakatanim lang dun sa garden niya. So ngayon napansin ko na pwede nang i-wire, kaya inuwi ko dito sa bahay para i-wire. Nga lang yung ibang mga sanga medyo lumagpas na sa, kumbaga na sobrahan na, medyo mas malaki na siya sa dapat na size ng kinuha ko, kaya magka-cutback ako sa ibang sanga. Kagaya rin ito, laki na niya, hirap ng hindi na talaga bend basta. Yung iba kagaya nito okay pa. Ayan, ito pinutol ko na yung kaninang sinasabi ko. Ito pinag-iisipan ko kung puputulin ko rin dito. Isipan ko muna, mamaya ako na gagawin. Ayan po, na defoliate ko na po siya. Saka nakatba ko na rin yung mga sanga na gusto kong ikatba. Bali yung defoliation ng Kamuning Tulis na ginagawa ko ay kagaya nito. Kung mapapansin nyo, hindi ko talaga tinatanggal ng
Ang lahat ng dahon hindi ko tinatanggal, inaalis ko lang yung titira ko ng 2 pares kasi ang base sa experience ko kasi dito sa kamuning tulis, kapag inalisan mo siya ng lahat ng dahon, minsan yung isang sanga niya ay nagda-die back, kumbaga hindi na bumabalik yung mga dahon niya pag dapat in-expect mo maglalabasan na yung bagong shoots niya. May mga sanga na hindi na bumabalik, so ganun yung ginagawa ko sa kanya ngayon. Bali parang ang ibig ko sabihin dun sa nagtitira ako ng bawa ito, yan, sample tayo ng bawa ito yung sanga ng kamuning tulis. Hindi ko siya tinatanggal ng ganyan, yan, ginagawa ko yan, yung 2 dahon na yan na pinaka malapit sa sanga, tinitira ko siya. Sa halip na dito ko putulin, yan, sa halip na dyan, dito ko siya pinuputol, yan. Yan, ganyan. So, ganyan na yung natitira mga dahon sa kanya ay kagaya na nito. Hindi talaga yung lahat nawawala. Bali, ito na po yung finished product ng winworkshop ko na kamuning tulis. Yan po siya, na wire ko na siya. Ito yung magiging harap niya. So yun, yung mga sanga niya mahahaba para hindi ko pinutol. Bukod dun sa kinatba ko na medyo matataba ng sanga kasi hindi ko na mabend, yung lahat ng itinira ko ay mahaba lang siya kasi para mas mabilis na tumaba pa yung size ng mga sangang ito. So bali, ito yung harap niya. Ito naman yung likod. So medyo marami pang mababago dito habang nagpa-progress ito. May mga babaguhin pa ako dyan, maaaring mabawasan pa ng mga sanga, madagdagan, bago pa yung design. Titingnan natin. Ganoon naman yung bonsai sa initial wiring. Ang purpose lang talaga nun maitira yung mga, maalis yung mga hindi kailangan na sanga at ma-wire yung mga kailangan na sanga para lang may position, may bend ng tama sa gusto mong position, pero hindi pa naman final yon. Maaring mas ma-bend pa siya o maaring alisin, depende sa magiging progress niya. Madalas kasi yung bonsai, habang nagtatagal, mas nakakaisip ka pa ng mas magandang design kaysa sa una mong naisip. Tapos yung mga lalabas na mga sanga, secondary branches, ay mas magbibigay sa iyo ng idea kung ano yung mas maganda pang gawin sa kanya.
So yun lang po para sa video natin ngayon. Sana po ay nagustuhan nyo naman itong aking sharing ngayon, at sana po ay may natutunan naman kayo kahit paano dito sa aking munting video ngayon. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood, at happy bonsai po sa inyong lahat.